Aking minamahal na anak, nagsasalita ako sa iyo mula sa kaibuturan ng aking puso dahil mahalaga ka sa akin. Makinig sa mga salitang ito ng buong pagkatao mo sapagkat ito ay para lamang sa iyo. Humihingi ako ng isang sandali ng iyong mahalagang atensyon upang marinig mo ang aking boses higit sa lahat ng mga kaguluhan. Ang nais kong ibahagi sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na sumasakop sa iyong mga iniisip. Manatili sa akin ng kaunti pa at buksan ang iyong puso. Hayaan mong pagaanin ko ang sakit na nagpabigat sa iyong kaluluwa at itaboy ang mga mapanglaw na kaisipang nagpapahirap sa iyong isipan. Niyakap kita malapit sa akin, nag-aalok sa iyo ng katahimikan at kapayapaan na walang katulad. Pagkatiwalaan mo ako ng iyong puso, hayaan ang iyong sarili na mahalin. Ako ay isang tumutupad sa pangako at ang aking mga salita ay may malalim na layunin. Nandito ako para pasiglahin ang iyong espiritu at magbigay ng ngiti sa iyong mukha tuwing umaga. Kapag hinahanap mo ako, tandaan mo na mahal kita ng totoo at malalim. Nais kong hindi mo lamang ito malaman at paniwalaan, ngunit maramdaman mo ang sagradong pag-ibig na ito sa loob mo upang muli mong mahanap ang kaligayahan. Hindi kita pinabayaan at hindi kita makakalimutan. Ito ay isang hindi matitinag na katotohanan. Ligtas ka sa aking mga kamay, pinoprotektahan at kinukulong. Tiwala lang sa akin, palaging bukas ang aking mga bisig para sa iyo. Nakikinig akong mabuti sa iyong mga daing at iyong mga panalangin. Maligayang pagdating sa bawat bagong araw, buksan ang iyong mga mata, huminga ng malalim at pakiramdam ang presensya ko sa paligid mo. Masaya ako sa iyong mga pagbati sa umaga na puno ng tiwala at pananampalataya. Alam mong nandito ako para makinig sa iyo, para sagutin ang bawat mabuting kahilingan mo sa akin. Nag-iinit ang puso ko kapag ipinagdarasal mo ang iyong pamilya dahil ito ay napakahalaga sa amin. Huwag hayaang mapunta ang iyong atensyon sa mga bagay na walang kabuluhan. Kapag ang mga pagsubok sa buhay ay nagdulot sa iyo ng pagkawala, humanap ng kaaliwan sa akin. Maghanap ng isang paraan kung saan nakakaramdam ka ng pagkabalisa at napapaligiran ng salungatan. Ako ang iyong solusyon. Ayokong alipinin ka ng pagkabalisa o ubusin ka ng walang batayan na takot. Nagtiwala ka sa akin dahil alam mong hindi kita pababayaan. Hawakan ang aking salita, panatilihin ito sa iyong kaluluwa. Panatilihin ito malapit sa iyong puso at alalahanin ang mga magagandang bagay na ginawa ko para sa iyo sa nakaraan. Iniligtas kita mula sa iyong mga kaaway. Iniligtas kita sa yakap ng kamatayan. Iniunat ko ang aking kamay at iniligtas kita sa panganib. Kahit na sa pinakamahirap na sandali, kung kailan tila nawala ang lahat, bumalik ako dala ang aking makapangyarihang salita na gumagawa ng mga himala na lampas sa imahinasyon. Marami pa akong kababalaghang magagawa para sa iyo. Magtiwala ka sa akin at hayaan mo akong patuloy na tulungan ka. Gusto kitang protektahan araw at gabi. Huwag hayaang mag-ugat sa iyong kaluluwa ang kawalan ng pag-asa dahil mahal na mahal kita. Nais kong matanggap mo ang aking kapayapaan at makahanap ng pangmatagalang kaligayahan. Nakikita ko ang iyong mga luha at naririnig ko ang iyong mga panalangin para sa kapakanan ng mga mahal mo. Madalas kang lumuhod at namamagitan para sa iba, ngunit bihira kang humingi ng anuman para sa iyong sarili. Ang iyong saloobin ng pagsamba at pasasalamat ay lubos na pinahalagahan. Kapag lumapit ka sa akin, tumuon sa papuri at pasasalamat para sa lahat ng iyong mga pagpapala. Ako ay nagagalak sa iyong mapitagang espiritu. Kaya kahit na hindi ka gumawa ng tahasang mga kahilingan, alamin na bibigyan kita ng mga pagpapala na mas malaki at mas kahanga-hanga kaysa sa iyong naisip. Nais kong manatiling hindi matitinag ang iyong pananampalataya. Tutuparin ko lahat ng pangako ko sa iyo. Kapag sinubukan ng mga hadlang na hadlangan ang iyong landas, huwag mawala ng pag-asa. Ang iyong kapalaran ay nasa aking mga kamay. Makakamit mo ang iyong mga layunin, matutupad mo ang mga pangarap ng iyong puso. Wala at walang sinuman ang maaring magnakaw ng iyong pagpapala. Ngunit ang iyong pananampalataya, ang iyong katapatan at ang iyong katapatan ay mahalaga. Hanapin mo ako tuwing umaga at kapag binuksan mo ang iyong mga mata, hayaang pasasalamat at papuri ang unang salita sa iyong mga labi. Huwag hayaang matakpan ng negativity ang liwanag na nagbibigay liwanag sa iyong mga araw. Gusto kong samantalahin mo ang mga pagkakataong iniaalok ko sa iyong buhay. Bibigyan kita ng supernatural na kakayahang makakita ng higit pa at maunawaan ang mga plano at kaisipan ng kabutihan na mayroon ako para sa iyo. Alam ko na ang mga huling araw ay nagdala sa iyo ng sakit at ang pagkalito na iyon ay minsan ay maaring ulap sa iyong mga iniisip.
Ngunit sinasabi ko sa iyo ngayon, walang masamang mangyayari sa iyo. Wala kang kahihiyan. Matatalo mo ang mga kaaway na nakapaligid sa iyo at lalabas na matagumpay sa bawat banta. Panahon na upang kilalanin ang iyong kahalagahan at ituring ang iyong sarili bilang minamahal na anak ng makapangyarihang Diyos. Walang makapangibaw sa iyo, walang makakapigil sa iyong landas. Nagtagumpay ka na sa lahat ng hamon. Kilalanin ang iyong tagumpay at huwag mag-isip sa pagkatalo. Ililipat ko ang mga bundok at ikaw ay babangon ng may hindi matitinag na pananampalataya. Ang iyong mga panalangin ay mapupuno ng pananalig at katiyakan na sasagutin kita. Lalakad ka ng may determinasyon at lakas sa iyong puso. Wala nang puwang ang panghihina ng loob at kalungkutan. Naintindihan ko na ang mga issue sa pamilya ay maaring magdulot ng dalamhati at sakit. Minsan kailangan mo ng mga sandali ng pagbawi, pahinga at panalangin. Ang sandaling katahimikan, pag-iisa at pakikipag-isa sa aking banal na espiritu ay isang balsamo para sa iyong kaluluwa. Hindi ka niliha para mamuhay sa luha, kalungkutan, pagkakamali o kabiguan. Maari kang magdusa at umiyak, ngunit mahal pa rin kita. Maari mong isipin na hindi ka maaring magpatuloy, ngunit darating ako upang iangat ka. Hindi ka mabubuhay ng talunan. Ang iyong puso ay maganda at dalisay. Huwag mo siyang itago sa dilim. Maglakad patungo sa liwanag. Hayaang magpakita ng kagalakan ng iyong mukha at tatawagin ng mga tao ang aking pangalan, Jesus, nang may kagalakan sa kanilang mga puso. Ikaw ang aking minamahal na anak, ang salamin ng aking pag-ibig. Marami akong nagawa para sa iyo at patuloy akong gagawa ng mga supernatural na himala para maunawaan mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Sinabi ko na sa iyo na wala nang panahon para panghinaan ng loob o pag-atras. Para kang matalas na sibat na humahati sa hangin, na nagbubukas ng daan patungo sa lupain ng mga pagpapala na ibibigay ko sa iyo. Palalawakin nito ang iyong espiritual na pangunawa at matanto mo na ikaw ay isang ninuno ng mga henerasyon. Huwag mag-alala kung walang nakakapansin sa iyo na ngayon. Huwag hayaan ang mga suntok na natatanggap mo ay magpapahina sa iyo kahit na masakit ito. Huwag mong sayangin ang mga regalo at biyayang ipinagkakaloob ko sa iyo dahil ang lahat ay may layunin. Nasa akin ang lahat, ngunit ang iyong saloobin ang susi. Ang iyong pananampalataya at paniniwala ay magdadala sa iyo sa susunod na antas. Pakainin mo ang aking salita kapag ikaw ay nanghihina. Lumuhod at kung sa palagay mo ay hindi mo magagawa, tumingala sa langit. Nandiyan ako at nabubuhay din ako sa puso mo. Ang aking mga pagpapala ay hindi malayo, sila ay nasa harapan mo. Ang iyong kaligtasan ay abot kamay. Ang iyong bundok ng mga problema ay babagsak. Ang iyong mga kaaway ay natalo na. Ngayon sagutin mo ako, naniniwala ka ba sa akin at mahal mo ako? Matapos matanggap ang iyong sagot, gagawa ako ng isang malaking himala sa iyo. Narito ang 3 bagay na dapat mong gawin ngayon upang kalmado ang iyong kaluluwa at mapawi ang pagkabalisa. Makinig ng mabuti at hayaan ang mga salitang ito na umalingaw-ngaw sa iyong kaluluwa sa buong araw na nagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Una, ibigay mo sa akin ang iyong puso ng buo at taos puso nang walang pag-aalinlangan o takot. Ang layunin ko ay bigyan ka ng buhay na walang hanggan at kaligayahan. Hindi ko sinasadyang bigyan ka ng parusa o pagsubok para masaktan ka. Ang aking mga plano para sa iyo ay kasaganaan at mga pagpapala, isang masaganang buhay na puno ng pagmamahal at pangangalaga. Pagkatiwalaan mo ako ng buong puso. Ayokong mangyari ito sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na ibigay sa akin ang iyong puso at panatilihin ang hindi natitinag na katapatan at pananampalataya. Magpasya na. Ibigay ang iyong buhay para sa kawalang hanggan at ang bawat araw na lumilipas ay hindi bababa sa isang araw, ngunit isang araw pa dahil ikaw ay makakasama ko magpakailanman na bubuhay. Ang hindi kapani-paniwalang mga kababalaghan ng universo. Ang lahat ay magiging mas maganda at mas mahusay kaysa sa maaari mong isipin. Makakatanggap kayo ng hindi mabilang na mga pagpapala, magtamasa ng maayos na pamilya, at haharapin ang bawat hamon ng kasama ko. Abot sa iyo ang aking mga pagpapala at tatakas ang mga naghahangad na saktan ka. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin ay walang hanggang tagumpay na natiyak na. Ang iyong tungkulin ay ibigay sa akin ang iyong puso, ang iyong pananampalataya at ang iyong katapatan. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Kaya itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo o ipikit ang iyong mga mata at maglaan ng ilang sandali ng katahimikan upang mag-alok. Taos pusong pasasalamat. Gumawa ng isang listahan ng iyong mga pagpapala, parehong kasalukuyan at inaasahan,
pati na rin ang mga natanggap mo sa nakaraan. Kasama rin dito ang mga tila maliliit na bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas at layunin. Ipahayag ang iyong pasasalamat ng taos at buong buo. Kahit na sa tingin mo ay wala kang mga pagpapala, magpasalamat sa kakayahang magpasalamat. Ang gawaing ito ng pasasalamat ay magdadala ng kagalingan sa iyong kaluluwa at maalis ang piring na tumatakip sa iyong paningin. Magbubukas ang abot tanaw, maghahayag ng maraming pagpapala na dumating na sa iyo at nakapaligid sa iyo. Suportahan ang iyong buhay at bigyan ka ng mga dahilan para magpatuloy at lumaban. Binibigyan ka nila ng lakas para bumangon tuwing umaga at magtiyaga. Maaring dumating ang mga hamon at kahirapan, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo ang karunungan at pag-unlad na natamo sa bawat karanasan at kung paano umunlad ang iyong pananampalataya. Ngayon ipahayag ang iyong pasasalamat sa akin. Hayaan mong marinig ko ang iyong boses at ang iyong taimtim na mga salita. Magpasalamat sa buhay, sa hanging nalanghap mo, sa pamilya mo, sa mga kalagayan mo ngayon, kahit hindi sila ang gusto mo. Salamat po. Malapit na, bibigyan kita ng gabay sa iyong landas. Ipapakita ko ang mga bagong mapa at tamang ruta para matulungan kang marating ang iyong patutunguhan. Pero sa ngayon, magpasalamat ka. Dito at ngayon, magpasalamat. Kahit umiiyak ang iyong kaluluwa, magpasalamat ka. Kapag masaya ka, magpasalamat ka. Kapag nasaktan ang iyong puso, magpasalamat ka. Magpasalamat sa mga hamon, kabiguan, mapapait na pagsubok. Tumingin sa salamin at magpasalamat sa iyong sarili. Ang iyong saloobin ng pasasalamat ay makapangyarihan. Salamat dito. Ngayon magsisimula kang masaksihan ng mga himala at makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Panghuli, ibahagi ang mga salitang ito sa iyong iba. Maraming mga tao sa paligid mo ay maaring mukhang masaya, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nagdadala ng pagdurusa at sila ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Maaring nahihirapan silang maghanap ng tunay na dahilan para mabuhay. Humayo ka at ihayag itong himala ng pag-ibig na nangyayari sa iyong puso. Ibahagi ang kaligayahang pumupuno sa iyo at ang kabutihang may dudulot ng aking presensya sa iyong buhay. Sa pagpapalaganap mo ng pag-ibig, palibutan kita ng kapayapaan, pagkakasundo, kasaganaan at mga pagpapala, walang paggawadis na utang. Ang iyong mga aksyon ay maaring magdulot ng pagtawa, ngunit ang puso ng mga nakikinig sa iyo ay sasakit. Kailangan nila ang nahanap mo. Kailangan nilang malaman na sila ay minamahal at pinahalagahan. Ipalaganap ang mensaheng ito ng pag-asa at pagmamahal. Napagtanto ko na narinig ko ang panalangin ibinulong mo bago matulog kagabi. Pinupunasan ng luha ang iyong unan habang humihingi ka ng lakas ng loob, lakas, kapayapaan at katiwasayan para harapin ang mga hamon ng buhay. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon sa iyong pagising sa isang bagong araw na puno ng determinasyon at lakas. Hindi ka na mahina o pinanghihinaan ng loob. Lakas ng loob mong harapin ang sinumang higanteng tatawid sa iyong landas. Kung saan nagkaroon ng takot, ngayon ay mayroong pananampalataya. Kung saan nagkaroon ng kawalan ng katiyakan, mayroon na ngayong katatagan. Kahapon nanginginig ang iyong mga paa nang maisip mo ang kahirapan. Ngunit ngayon ay matatag ka, handang malampasan ang anumang balakid. Bumangon ka at sumulong, sapagkat inilagay ko sa iyong espiritu ang nagniningas na pagnanais na magtagumpay. Magtiwala ka sa aking kapangyarihan dahil dinala kita rito. Bilang karagdagan sa paggabay sa iyong mga hakbang, binigyan kita ng lakas upang harapin at malampasan ang anumang hamon. Kahit na ang mga hadlang ay malaki, tandaan na walang higit sa aking kapangyarihan. Nadala ko na kayo hanggang dito at tatayo ako sa tabi mo sa lahat ng iyong pakikibaka, laban at digmaan. Higit ka sa isang mananakop dahil sa aking pagmamahal at lakas. Ang sinumang kalaban na maghimagsik ay gagawin ito para lamang matalo. Inilagay ko sa iyo ang determinasyon at katagan na kailangan upang madaig ang anumang tunggalian. Anuman ang iyong mga layunin at adikain, anuman ang mga hadlang na naghihintay sa iyo, ikaw ay unlad sa lahat ng iyong mga pagsusumikap. Pagpalain kita, bubuksan ang mga pinto, at lulutasin ang mga paghihirap na nagpapabigat sa iyo. Anhin ko ang puso ng mga tao, kaibigan, pamilya, mga hukom at autoridad upang tingnan kanila ng mabuti at kumilos sila sa iyong pabor. Huwag kang matakot sa maaring gawin ng iba sa iyo. Hanggat nagtitiwala ka sa akin at kumilos ng may integridad, walang makakalaban sa iyo o sa iyong pamilya. Tandaan mo na ako ay kasama mo araw-araw hanggang sa huli. Ang aking mga salita ay may kapangyarihang magpagaling. Ang supernatural na puwersa na dumadaloy mula sa aking mga salita
ay sapat na upang bigyan ka ng buhay at iangat ka. Maari mong isipin na hindi ka karapat-dapat na tanggapin ako sa iyong buhay. Ngunit tinitiyo, ang iyong pananampalataya at pagpapakumbaba ay nakakuha ng aking pansin. Gusto kong pumasok hindi lang sa buhay mo, pati sa puso mo. Doon ay susulat ko ang mga salitang nakapagpapagaling at sisirain ko ang mga tanikala na kagapos sa iyo. Sa banayad na pagdampi ng aking kamay, ang iyong sakit, ang iyong mga takot, ang iyong mga pagkabalisa at ang iyong mga problema ay tatakas, sapagkat maging ang langit ay sumusunod sa aking tinig. Malinaw akong nagsasalita sa iyo dahil gusto kong makita ang iyong kaligayahan, ang iyong panloob na kapayapaan, at ang iyong katiyakan ng isang magandang kinabukasan. Kapag gumugugol ka ng oras sa akin, binibigyan mo ako ng pagkakataong yakapin ka upang tiyakin sa iyo ang aking katotohanan, ang aking malalim na pagmamahal at ang aking proteksyon laban sa lahat ng pinsala. Ito ang legacy na gusto kong iwan sa iyo. Maniwala ka sa akin ng buong puso at tanggapin ito. Ang iyong lakas ay handa at naghihintay para sa iyo upang ikaw ay may panganak na muli dito. Mabihisan ang aking pag-ibig at mabago sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagbabagong hawakan ng aking banal na espiritu. Ngayon bumangon ka at sumulong, nilagyan ng kapangyarihan ng aking banal na espiritu. Kapag nakatagpo ka ng mga hamon, walang makakatalo sa iyo. Hindi ka mahina, malakas ka. Nasa iyo ang aking pag-ibig at ang aking hindi natitinag na pananampalataya. Laging tandaan para sa mga naniniwala, lahat ay posible. Mahal kita at magiging okay din ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Ang aking oras ay perpekto at ako ay naghahanda ng mga pagpapala para sa iyo. Inaayos ko ang mga pangyayari upang pagdating ng panahon, matatanggap ko ang mga pagpapalang ito ng walang anumang pagsisikap. Binibigyan kita ng pasensya at kapayapaan. Gamitin natin ang mga ito ng matalino. Huwag mag-react ng pabigla-bigla sa mga emosyonal na sitwasyon. Huwag magmadali o gumawa ng mahahalagang desisyon nang hindi kumukonsulta sa akin. Ayokong matrap ka o masangkot sa hindi pagkakaunawaan. Huwag makipag-deal sa mga huwad na kaibigan. Sa mensaheng ito, kinukumpirma ko na talagang tutulungan kita. Pagpasensyahan niyo na po. Iwasan ang pag-iipon ng utang. Ang scammer ay marami rin sa kanila. Ayokong mag-alala ka sa kinabukasan mo. Malapit ng maliwanagan ang iyong buhay at mararanasan mo ang aking grasya at kagandahang loob. Sisirain ko ang mga tanikala at gapos na nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng malayang buhay na independyente sa sinuman. Magkasama, gagawa tayo ng bagong landas upang makamit ang ating layunin. Ito ang aming sikreto, isang bagay na kaming dalawa lang ang nagsasaluhan, pansamantala. Panatilihing malapit sa iyong puso ang iyong mga plano at proyekto. Huwag mong ibunyag ang aming mga intensyon dahil maraming nainggit at naninibugho sa iyong paligid. Pagtatawanan ka nila tulad ng ginawa nila sa nakaraan at susubukan mong pahinain ang loob mo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng iyong mga nakaraang kabiguan. Ngunit tapos na ang panahong iyon, nabago ang iyong puso at umaasa ka na sa akin. Siya ay unlad sa lahat ng kanyang gagawin at tulad ng sinabi ko noon, siya ay pagpapalain. Magbubukas ang mga pinto at malulutas ang mga hamon na iyong kinakaharap. Puputulin ko ang mga tanikala at gapos na magdadala ng kapayapaan at kasaganaan ng walang bigat ng pagkabalisa o utang. Huwag hayaang maimpluwensyahan ka ng mga aksyon ng iba. Hanggat nagtitiwala sa akin si Con at kumikilos ng may integridad, walang makakalaban kay Con o sa kanyang pamilya. Alam mong makakasama ko si Ta araw-araw hanggang sa huli. Ang aking salita ay sapat na upang gumaling. Ang supernatural na kapangyarihan na dumadaloy mula sa aking mga salita ay sapat na upang bigyan ka ng buhay at iangat ka. Ang kapangyarihang ito ay nasa iyo na ngayon. Sa hindi maaring magpatuloy sa paglalakad na nakulong sa mga iniisip ng sakit. Hindi ka dapat patuloy na maniwala na karapat-dapat ka sa kakilakilabot ng mga kahihinatnan na iniwan ng iyong mga kasalanan. Siya ay nabubuhay sa isang mundo ng paghihirap, ngunit ito ay isang daigdig na nasakop. Kasama ang anak ng makapangyarihang Diyos na nangako sa kanya nito. Kailangan niyang magtiwala at maniwala sa akin sa bawat hakbang niya. At sa mundong ito at sa mga paghihirap nito ay makakatagpo ka rin ng tagumpay. Nakikita ko na si Con ay gumugugol pa rin ng ilang oras sa pagyak, kung minsan ay hindi alam kung bakit. Gusto kong sabihin sa iyo kung ano ang sanhi ng paghihirap na ito. Ito ay isang malalim na pagnanais na bumalik sa akin. Ang iyong puso ay namimiss ako. Ang iyong espiritu ay nananabik para sa akin, at ang iyong buong pagkatao ay alam na kung wala ako ay wala kang magagawa.
Parang ang buhay ay dumudulas sa iyo at hindi mo pa rin nahanap ang kapayapaan at kaligayahan na iyong inaasam. Ang iyong mga mahal sa buhay ay tila nalalayo sa bawat araw na lumilipas. Ngunit mag-ingat, ako ay narito sa iyong tabi at may bukal kung saan umaagos ang tubig ng mapagpapala. Ang tubig na ito ay pumapatay sa iyong buhay at iyong kaluluwa na nagtataboy sa lahat ng kalungkutan. Inumin ang tubig na ito, hugasan ang mga iniisip ng kalungkutan at hindi ka na muling mauuhaw. Pangako ko sa iyo, nagbunga ang iyong pananampalataya. Ang aking salita ay sapat na. Ngayon ay ginagamot ko ang aking sarili. Pinagbuksan niya ako ng pinto at pumasok na ako sa bahay niya. Mananatili ako rito, pagbabasbasan at poprotektahan ang iyong pamilya at pagpapalain kita ng higit pa sa iyong naisip. Ngayon napansin ko ang isang dampi ng kalungkutan sa Con. Nakikita ko ang iyong nalulungkot na mukha at naiintindihan ko na kailangan mo ng lakas upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may sigasig. Lumapit ng may kumpiyansa. Hindi na kailangang gugulin ang iyong mga araw ng walang pagganyak o pag-asa. Kung tutuusin, ako ang iyong ama at hindi ako naninirahan sa isang malayong lugar kung saan hindi mo ako maaabot ng iyong pagmamahal. Nandito ako sa tabi mo kung saan ako palagi kahit minsan nakakalimutan ko. Bigyan mo ako ng iyong kamay at ngayon ay bumangon ka. Gusto kong maglakad tayo saglit sa mga landas ng iyong mga iniisip. At sabihin sa akin, ano ang kinakatakutan mo? Bakit ayaw pang mabuhay ni Con? Bakit gusto mong talikuran ang iyong kapalaran? Totoo, ang mundo ay maaring maging malupit. Noong bata pa si Con, mausisa ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa para sa pinakamahusay sa buhay. Inialay niya ang kanyang wagas ng ngiti bilang tanda ng pagkakaibigan sa mga tinatawag niyang kaibigan. Ngunit sa kalaunan ay sinira ng mga kasinungalingan at pagtataksil ang kanyang pag-asa, pinawi ang kanyang pagtawa at sinira ang kanyang kagustuhang mabuhay. Nagdilim ang iyong pag-ibig at tumigil ka sa pagtitiwala at paniniwala sa akin. Pero magtiwala ka sa akin ngayon, naiintindihan ko. Mas kilala kita kaysa kahit kanino. Tulad ng pagtawag ko sa bawat bituin, sa pangalan, alam ko ang bawat pasanin ng iyong buhay, bawat sugat, kahit ang iyong pinakamaliit na sakit. Pareho kaming nagsasalita ng wika at alam ko kung ano mismo ang magdadala sa iyo ng kaaliwan. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay at habang naglalakad tayo, nais kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang lugar kung saan si Con ay labis na minamahal, kung saan siya ay nagsuot ng mga maharlikang damit, kung saan ang kanyang pangalan ay kilala, pinahalagahan at hinahangaan. Sa lugar na ito, isang mapagmahal na tingin ang nakatitig sa iyo sa bawat minuto ng iyong buhay, araw at gabi. Tulad ng isang gutom na ibon, ang iyong kaluluwa ay nakahanap ng pagkain doon. Sa lugar na ito, si Con ay kung sino talaga siya, anak ng makapangyarihan, nilikha ayon sa larawan at wangis ng lumikha ng sansinukob. Huwag kalimutan, kahit na madapa ka, sa pinakamagandang lugar sa buong universo, mayroon kang sariling espasyo. At mula rito wala at walang sinuman ang makakaalis sa iyo. Ang lugar na ito ay, sa kaibuturan ng aking puso kung saan ito ay protektado. Siya ay may lahat ng karapatan bilang isang anak na lumapit at makipag-usap sa akin tuwing umaga, kahit na pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Huwag magpalin lang sa kasinungalingan. Sa dugo ko binili ko ang buhay mo. Burahin mo ang iyong nakaraan gamit ito. Ulitin ko itong muli, walang sinuman ang mag-alis sa iyo rito. Walang makakaalis sa iyo, at walang maghihiwalay sa iyo sa puso ko. Para sa akin si Con ay palaging magiging pareho, ang aking maliit, ang aking pinakamamahal na anak. Hindi natalo si With sa patuloy na pakikipaglaban at manatiling buhay. Nakatayo pa rin si Con dahil pinili niyang maniwala sa ipinangako nita. Pinupuno ka nito ng isang banal, supernatural na lakas na walang hihigit pa, walang makatalo sa iyo. Alalahaning mabuti ang mga salitang ito at patuloy na labanan ang walang humpay na pag-atake ng kaaway na sumusubok na sumuko sa lahat ng iyong mga pangarap. Ngunit hindi siya magtatagumpay. Ang scam ay sa akin. Pinoprotektahan kita ng aking makapangyarihang kamay at ipinagtatanggol kita sa aking makinang na espada. Ang iyong tagumpay ay palaging nasa aking salita. Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin ng aking makapangyarihang mga pangako at makatiyak na ikaw ay lubos na pinahalagahan at mahalaga sa akin. Ang pinakamalaking labanan ay laban sa sarili mong mga damdamin na kung minsan, sa pamamagitan ng paglikha ng kalituhan, ay humantong sa iyo na mag-isip at madama ang mga bagay na hindi totoo at, kung hindi ka mag-iingat, ay maaring magpabagsak sa iyo. Huwag hayaang gabayan ka ng iyong damdamin.
Huwag mong isiping talo ka sa mga problemang nakikita mo. Huwag hayaang manaig ang takot kapag nahaharap ka sa masamang balita o mga sitwasyong tila negatibo. Dahil palagi akong may kontrol sa buhay mo, itinuturo ko ang lahat para sa ikabubuti ng mga mahal ko at ikaw ay kabilang sa mga pinili. Sa dugo ko hinugasan kita. Sa pamamagitan ng aking espiritu ay pinuspos kita. Binigyan kita ng kapangyarihan upang maging matagumpay sa lahat ng bagay. Hawakan mo ako ng may tapat na puso. Magkanlong sa aking pag-ibig palagi. At sa sandaling ito, kapag natanggap mo ang aking salita, siguraduhin na kahit ang iyong mga pagkamali ay mababago sa iyong kalamangan. Hindi ka na maghihirap. Magiging maayos ang iyong pamilya at sa pagdaan ng mga araw, patuloy mong makikita ang iyong sarili na papalapit sa mga pangarap na matagal mo nang ninanais. Sa ilang mga punto, maaari kang makaramdam ng pagod. Ito ay normal kapag ang mga problema ay masyadong malabo na nabubulag ang iyong paningin at pinipigilan kang makita kung saan ka pupunta. Maaari kang makaramdam ng pagkatalo, ngunit hindi iyon totoo. Inaakay kita sa kamay kahit sa dilim. Huwag kang matakot, anak ko. Ang iyong ama na nagmamahal sa iyo ay hinding-hindi ka pababayaan. Sabihin mo sa akin ngayon na naniniwala ka sa akin at napakiramdam mo ay ligtas ka sa aking mga bisig. Ako ang tanging banal at supernatural na lunas sa lahat ng iyong mga karamdaman. Ako ang iyong Diyos, ang iyong manggagamot, ang nagbubukas ng mga pinto at nagpapakinis sa iyong landas. Ako ang iyong tagapagbigay, iyong tagapagtanggol, at sa aking mga kamay hawak ko ang iyong buhay at ang iyong kinabukasan. Ikaw at ang iyong pamilya ay natakpan ng kumot ng aking pag-ibig. At ngayon nararamdaman mo ang aking presensya sa isang tunay at makapangyarihang paraan. Hinihintay mo akong magsalita sa iyo at dumating ka na may mapagpakumbabang puso at nagpapasalamat, handang makinig. Tanggapin ang mga salitang ito at panatilihin ang mga ito. Hayaang punan nila ang iyong isipan at itaboy ang lahat ng paghihirap na nagdulot sa iyo ng paghihirap sa nakaraan. Ngayon ay naglalakad ka ng may kumpiyansa at kahit na hindi mo ako nakikita ng natural mong mga mata, ramdam mo ako. Maniniwala ka sa akin. Maari kang magkaroon ng pananampalataya sa mga himala at kababalaghang magagawa ko sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay at hayaan mong gabayan kita ng matyaga at malumanay sa landas ng pag-ibig kung saan nagahari ang aking kalooban. Kalmado ang mga bagyo at kalmado ang dagat kapag naririnig nila ang boses ko. Naglalakad ka sa ilalim ng isang proteksyon na kumot at ang iyong kapayapaan at seguridad ay napakahusay na ang mga ingay ng gabi ay hindi na nakatakot sa iyo. Huwag hayaan ang kalituhan ng mundong ito na maging dahilan ng pagkaligaw mo. Huwag mong bitawan ang kamay ko at huwag mong alisin ang atensyon mo. Araw-araw ay isang mahalagang pagkakataon upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang mga problema, kabiguan, panghihina ng loob at reklamo ng nakaraan ay malayo na. Alisin ang mga ito sa iyong isipan. Hindi mo kailangang magdala ng pasanin na pumipigil sa iyo na baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip. Nagsisimula ang lahat sa iyong mga salita. Huwag mong hayaang masaktan ka sa mga sinasabi mo. Huwag sirain ang iyong lupain. Ang walang pag-iisip na mga salita ay maaring sumira sa mga inosenteng buhay, magpapahina sa mga pamilya, at magagis ng maraming tao sa depresyon. Naway dumaloy ang matatalinong salita mula sa iyong mga labi, mga salita ng paglago at pagpapatibay. Huwag hayaang kumbinsihin ka ng kalaban na hindi ka maaring magbago, na ang iyong kinabukasan ay puno ng mga pagkatalo at problema, at ang iyong kapalaran ay depresyon at limot. Well, para sa akin, walang imposibleng bagay. Panatilihin ang katotohanan ito. Ano man ang mangyari, huwag kalimutan na kaya kung baguhin ang iyong buhay, ang iyong kinabukasan, ang iyong pagkatao, ang iyong pananalapi, ang iyong sitwasyon sa pag-aasawa, ang iyong mga kaguluhan sa pamilya, gaano man ito kahirap. At kung ako ang tatanungin mo, pwede na akong magsimula ngayon. Hindi ko sinasabing magiging madali ito. Ipinapangako ko sa iyo na makukuha mo ang aking tulong, aking suporta at aking kapangyarihan. Mahal kita at gusto kong maging maayos ka palagi. Ang himalang kailangan mo, gusto ko ito at magagawa ko ito. Maniwala ka sa akin, maniwala ka sa akin. Ang pagbasa ng krus sa mga balikat ng isang tao ay may layunin. Kahit na dumanas ako ng kalupitan, alam kong isang araw ay panganganak ka at lalakad sa landas ng mga latigo at paghamak. Napakaraming paghihirap na dulot ng mga tao ang iyong tiniis. Ngunit ngayon ay aalisin ko ang bawat panghihina ng loob at paggabigo sa iyong puso.
Nagdusa na ako, ibinigay ang aking buhay at muling nabuhay para sa iyo upang magkaroon ka ng pagkakataon ng masagana, malaya at masayang buhay. Ngunit maniwala ka sa aking salita upang ang iyong isip ay sumailalim sa isang tunay na pagbabago at isang ilog ng dalisay na pag-iisip ay dumaloy kung saan dati ay mayroon lamang kalituhan. Kung saan nagkaroon ng kalungkutan, mayroong kagalakan. Kung saan nagkaroon ng depresyon, magkakaroon ng matinding pagnanais na mabuhay, mahalin at patawarin ang sarili. Matagal kong nakalimutan ang iyong mga pagkakamali. Ibigay mo sa akin ang iyong puso, anak ko. Hayaang makita ng iyong mga mata ang aking mga daan. Patuloy kang lalaban at maghahasik sa mundong ito kung saan ikaw ay isang pilgrim. Ngunit ang aking pagpapala ay ang iyong kapalaran. Nais kong tahakin ng iyong mga paa ang landas ng aking pag-ibig. Muli kong hinihiling sa iyo at sa pagkakataong ito ay seryoso na ibigay mo sa akin ang iyong puso ngayon at pupunuin kita ng kagalakan. Alisin ko ang mga kapigatiang iyon na nagpalungkot sa iyong mukha at bibigyan kita ng lakas upang madaig ang mga bagay na sumakit sa iyo mula pagkabata. Alam mo kung ano ang sinasabi ko. Alam mo kung ano ito. Minahal kita tulad mo, ngunit pinili kita para sa tagumpay, para sa pananakop, upang akayin ang iba sa landas ng kanilang kapalaran, upang makita ng marami kung paano natupad ang aking kalooban sa isang tulad mo na may simpleng puso. Maaring mahirap para sa iyo na tanggapin ang napakaraming espiritual na kayamanan. Ang ibinibigay ko sa iyo ay hindi walang laman na kayamanan. Tanggapin mo ito ng buong kababaang loob at buang loob dahil marami akong pagbabagong dadalhin sa iyong paligid. Ako ang buhay mo. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita sa iyo na kaya kitang palitan ng buo sa paraang hindi makikilala ng marami. Magugulat sila sa tiyaga, lakas at kaligayahan na makikita nila sa iyo. Tanggapin ang aking imbitasyon. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ngayon sinisimulan ko ang isang malakas na pagbabago sa iyo. Ikaw at ang iyong pamilya ay mapapaligiran ng pagkakaisa, kapayapaan at mga pagpapala. Ililigtas kita sa unos na may tagumpay sa aking mga kamay. Mahal kita at sa ngayon, kung nasaan ka, gusto kong maramdaman mo ito. Ang iyong puso ay napupuno ng maganda at malalim na damdamin na pumupuno sa iyo ng kagalakan at nag-aalis ng kalungkutan. Pakiramdam ang bigat sa iyong mga balikat ay umangat at ang iyong mga hakbang ay nagiging magaan tulad ng isang panibagong lakas upang sumulong. Bumangon ka na, hindi ka maaring sumuko ngayong nasa bingit ka na ng tagumpay. Kahit na ang mga bagyo ay nagngangalit at ang hangin ay yumanig sa iyo, sa ilalim ng aking mga pakpak ay pinoprotektahan kita at ang aking kamay ay nagbabantay sa iyo. Alam ko rin kung ano ang sakit. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng iwanan ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kapag tinusok ng mga kaaway ang iyong kaluluwa ng mga kuko ng puot at pinunit ang iyong likod ng mga latigo ng kawalang interes. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng magmahal hanggang kamatayan at ibigay ang iyong puso. Kahit na hinamak ka, naiintindihan kita. Alam ko talaga kung ano ang nararamdaman mo. Nais kong malaman mo na mahalaga ka, na kapag ang iyong mga luha ay umagos na parang bukal at ang iyong kaluluwa ay napuno ng kalungkutan at pagkabalisa, hindi kita husgahan para sa iyong mga sandali ng kahinaan. Nais kong maunawaan mo na ako lamang ang makakatulong sa iyo kapag lumalapit ang panganib. Alisin ang mga saloobin ng kamatayan at pagkatalo sa iyong isip. Kapag lumalapit ang panganib, nawawala ang kadiliman at ngayon ay makakalakad ka ng may kumpiyansa. Ngayon ay binago ko ang iyong kagalakan. Pinalaki ko ang iyong pananampalataya. Isinulat ko ang mga pangako ng pagtitiwala sa iyong puso. Binigyan kita ng bagong pangitain, isang bagong hangarin batay sa aking salita. Huwag mag-aksaya ng oras sa pagsisikap na kumbinsihin ang mga darating upang panghinaan ka ng loob. Hindi nila tatanggapin ang iyong pananaw at muling pagtatawanan ka. Hindi mo kailangan ang mga manlilibak na ito para isulong ka. Ikaw ay lumalakad patungo sa tagumpay. Sila ay patungo sa pagkatalo. Pinili na nila ang kanilang kapalaran. Kung pakiramdam mo ay sinasaktan ka ng kalungkutan, kung sa tingin mo kailangan mo ng suporta ng ibang tao, tandaan na nasa iyo ako. Ngunit manampalataya ka at maging matiyaga dahil malapit na akong magpadala sa iyo ng tamang tao. Mahalaga ka sa akin. Inaalagaan kita, pinahalagahan kita, pinoprotektahan kita, mahal kita. Sa ilang araw magkakaroon ka ng tagumpay sa iyong mga kamay. Hindi ako nahuhuli, lagi akong dumarating sa tamang oras, sa perpektong sandali kapag kailangan mo talaga. Mahirap ang paghihintay at marami kang pinag-isipan kung ano ang maaaring mangyari.
kinakain ka nito sa loob. Kaya gusto kong ibigay mo sa akin ang lahat ng bigat na dinadala mo sa iyong mga balikat sa sobrang sakit. Ang pamumuhay sa dalamhati tungkol sa hinaharap ay hindi ang buhay na mayroon ako para sa iyo. Hindi mo man lang mapababa ang tingin o hayaan ang iyong sarili na magambala ng iyong mga alalahanin at iniisip. Nasabi ko na nagagawin ko ang himalang hiniling mo sa akin, nabubuksan ko ang mga pintuan para sa iyo, na lagi kitang kasama at hindi ako nagsisinungaling. Ang mga araw ay sa akin. Ako ang lumikha ng mga gabi. Nakikita ko na kung minsan ay hindi ka makatulog, umiikot-ikot ka sa kama, tumatakbo ang iyong isip, nag-iisip ng mga bagay na nasa aking mga kamay na. Kapag tumama ang pagkabalisa, labanan. Kapag siya ay sumisigaw sa iyong mga tainga, kausapin mo siya at sabihin sa kanya na malakas na walang takot sa iyong puso. Dahil nagpasya kang magtiwala sa iyong matalik na kaibigan, ang iyong Diyos at Panginoon. Makikita mo sa iyong sariling mga mata kung paano tatakas ang takot at ang iyong kaluwa ay magiging malaya sa labis na takot. Sa wakas ay matatamasa mo na ang aking kapayapaan, mamuhay ng lubos at magiging masaya. Ipinapangako ko sa iyo na sa gitna ng iyong mga pakikibaka, ipaalala ko sa iyo sa aking mahinahong boses na ang aking kamay ay nasa iyong balikat at nalaban sa lahat ng pag-atake, bibigyan kita ng lakas na kailangan mong labanan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin at sumusunod sa akin. Kung nakumbinsi ko kayong bumalik sa aking salita, punan ang sarili ng aking mga pangako at maniwala kayo sa akin sa mga mahihirap na sandali na makakaharap ninyo sa inyong landas. Hindi ka man lang lumaban para sumuko ngayon. Dapat kang magpatuloy. Nagsasalita ako sa iyo ngayon upang punuin ka ng pananampalataya, tapang at lakas, upang matuto kang maghintay sa akin, kahit na tila nauubusan na ang iyong lakas sa paghihintay ng napakatagal. Manatiling kalmado, magsalita sa iyong puso at sabihin dito na walang dapat ikatakot. Ang kontrol sa iyong buhay, sa iyong mga pangarap, sa iyong kapalaran ay nasa kamay ng iyong mapagmahal na Ama. Nais ng hangin ng mundo na makalimutan mo ang mga panahong lagi kitang tinutulungan, ngunit inuutusan ko ang mga hangin at unos na iyon na huminto ngayon. Mahal kita, hinding-hindi kita bibiguin, at hinding-hindi ako mahuhuli. Narito ako, handang ibigay sa iyo ang aking kamay at iligtas ka. Sagutin mo ako ng iyong puso, sino ang nagmamahal sa iyo ng higit sa akin? Mahirap ang iyong mga pagsusulit. Nakikita ko ang iyong mga pakikibaka, ang iyong mga pagsisikap at ang iyong desperasyon. Huwag kalimutan na naging matapang ka sa buong buhay mo. Mag-isip ng mga sitwasyong tila imposibleng lutasin ngunit nagawa mong malampasan. Mula nung araw na ipinagkatiwala mo sa aking mga kamay ang kontrol ng iyong buhay, hindi ka natalo kahit isang labanan. Kaya't ipahinga ang iyong puso at patuloy na magtiwala. Alam ko na kung minsan ay mahirap magpahinga at hindi mawalan ng pananampalataya, lalo na kapag ang lahat ay tila nagkakamali at ang mga salungatan ay kumakatok sa iyong pintuan, sinusubukan kang lubusang ubusin. Ngunit sa mga sandaling ito, anak ko, isara mo ang iyong mga tainga sa mga tinig ng kaaway. Huwag tanggapin ang mga banta ng takot at kawalan ng kapanatagan. Patuloy na lumakad at magtiwala sa aking mga pangako. Ikaw ay mahal na mahal ko. Bago ka pa manisinilang, nakapaghanda na ako ng magandang bagay para sa buhay mo. Hinding-hindi ko pababayaan ang isang walang pagtanggol na bata. Pinangalagaan ko ang iyong buhay sa isang napaka-espesyal na paraan. Inaalagaan ko ang bawat detalye, bawat segundo. Lagi akong nandyan. Huwag hayaan ang kalungkutan na magkaroon ng karagdagang espasyo. Punuin ang iyong puso ng kagalakan at patuloy na lumakad na may mga mata ng pananampalataya dahil tiyak ang tagumpay. At ang inihanda ko para sa iyo ay mas malaki kaysa sa iyong maisip. Mahal kita. Amen.